Nagsimula ang kwentong ito sa isang maaraw na 0-3 paghahati 0-2 paghahati 2030 sa isang abalang kalye sa Lou City. Sa loob ng isang opisina, tinatanong ng isang boses ang isang binata tungkol sa bigat ng pag-utang ng ganoon kalaking halaga. Isang lalaki ang nagsindi ng sigarilyo at bumuga ng usok. Ito si Zhang Yang, boss ng Ocean Gang at isang underground banker. Binalaan niya ang kanyang kliyente na mataas ang kanyang mga interes. Sa tapat niya, isang takot na binata na nakasuot ng asul na hoodie ang nauutal na nagsasabing handa siyang magbayad ng mataas na interes para makuha ang utang. Yumuko si Zhang Yang na may mapanlinlang na aura, humihingi ng 40% na interes. Para sa 5 milyon na utang, 7 milyon ang dapat bayaran sa loob ng 6 na buwan na may agarang kolateral. Inalok ng kinakabahang binata ang titulo ng kanyang bahay bilang kolateral. Sinuri ni Zhang Yang ang titulo, ngunit hindi humanga, sinabing ang lumang ari-arian ay nagkakahalaga lamang ng 3 o 4 milyon. Tinitignan niya ang lalaki bilang isang madaling target. Sinabi niya sa binata na hindi niya maaaring ipahiram ang 5 milyon base sa bahay. Naging desperado ang lalaki, nagmamakaawa para sa 4 milyon. Sabi niya, sinabi raw ng isang manghuhula na mayroon siyang pambihirang swerte, at plano niyang doblehin ang pera sa pagsusugal. Kumbinsido na isa siyang hangal na sugarol, nagbigay si Zhang Yang ng huling alok na 3.5 milyon na may banta na alis na lang siya. Nagbago ang kilos ng binata sa matinding pananabik habang agad siyang pumayad. Tinapos ni Zhang Yang ang mabibigat na kondisyon. Bayaran ng 4.7 milyon sa loob ng 3 buwan o mawawala ang bahay. Pumayag ang binata, ngunit nagdilim ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya ang mob boss, sinasabing mayroon siyang isang partikular na kondisyon. 10 minuto ang lumipas, sarado na ang usapan. Isang malaking maton ang magalang na naghatid sa binata palabas. Tiningnan ng binata ang kanyang telepono at kinumpirma ang 3.5 milyon yuan na transfer sa kanyang account. Agad na nawala ang kanyang pagkukunwaring kinakabahan. Umisi siya, tinawag na tanga ang loan shark. Inihayag ng kanyang mga iniisip ang katotohanan. Hindi niya babayaran ang utang dahil magsisimula ang apokalipse sa loob ng 1 buwan. Gagamitin niya ang pondo para maghanda. Ayaw nang muling danasin ang kanyang miserableng nakaraan. Naalala niya ang kanyang nakaraang timeline nang tumama sa Earth ang isang malakas na solar flare, sinira ang ecosystem at itinaas ang temperatura sa 50 degrees Celsius. Nagdulot ito ng isang napakainit na 30 araw na apokalipse na nag-iwan ng isang wasak na lupain kung saan ang mga mutated na hayop ay kumakain ng mga labi ng tao. Sa opisina, hawak ni Zhang Yang ang kontrata ng may pagtatagumpay. Naniniwala siyang kinuha ng umutang ang masamang rate para sa mabilisang pera, sinabing hindi karapat-dapat magkaroon ng bahay ang mga sugarol. Ang kanyang assistant sa likod niya ay mukhang nag-aalala. Napansin niya na ang bahay ay nagkakahalaga ng mahigit 4 milyon, ngunit kinuha agad ng lalaki ang 3.5 milyon at nagtataka kung ito ay isang patibong. Binaliwala ni Zhang Yang ang kanyang mga alalahanin ng may ngisi. Sabi niya, ibebenta ng mga sugarol ang kanilang sariling pamilya para sa chips, kaya walang halaga ang isang bahay. Inutusan niya ang kanyang assistant na makipagtulungan sa kasino para kunin ang lahat ng mayroon ang binata. Kinilala ng assistant ang utos. Habang papalubog ang araw, naglalakad si Chen sa kalye habang nakatingin sa kanyang telepono. Natutuwa siya, iniisip na may mabubuting tao pa rin dahil binigyan siya ng pera ng loan shark ng ganoon kadali. Hindi siya takot sa mga interes dahil umutang siya sa lahat ng loan shark sa Lou City sa loob ng 1 araw. Sa isang masamang tingin, nagpasya siya na ngayong mayroon na siyang pera, hindi na niya ito kailanman ibabalik. Lumipad ang isip ni Chen sa hinaharap na kanyang iniiwasan kung saan natuyo ang lupa, nalanta ang mga halaman, at gumuho ang kaayusang panlipunan. Sa hinaharap na yon, kakaunti ang mga supply, at walang awang nag-away ang mga tao para sa anumang mapagkukunan. Naaalala niya na ang pagkontrol sa mga supply ay nangangahulugan ng sukdulang kapangyarihan. Nanumpa si Chen na sa pagkakataong ito, siya ang magiging hari ng apokalipse. Naalala niyang nakita ang mga bilyonaryo at superstar na nagmamakaawa na parang mga aso para sa isang sausage o tubig, habang ang mga hindi nakakuha ay namatay ng kaawa-awa sa mga kanal. Sa kasalukuyan, buong kumpiyansang nakatayo si Chen. Ngayong muli siyang nabuhay, mayroon siyang oras para isakatuparan ang kanyang mga plano bago ang sakuna. Nakuha ang kanyang atensyon ng isang ingay sa malapit. 2 babae sa isang shop display ang nag-uusap tungkol sa isang mamahaling brand ng ice cream, ang Srigaw Assassin, at napansin kung gaano ito kamahal. Masamang tinitigan ni Chen ang tindahan. Naalala niyang nag-ipon siya para bilhin ang mga mamahaling ice cream na ito para sa isang babaeng nagngangalang Liu Wanqing, mapait na iniisip na mas malaking aksaya pa ito kaysa sa pagpapakain sa isang aso. Iwinaksi ang masakit na alaala, nagpasya siyang i-enjoy ang kasalukuyan. Lumapit siya sa counter, ginulat ang mga babae sa pag-order ng 1-0 sa bawat uri ng ice cream na available. Nagbulungan ang mga babae, nag-iisip kung kaya niya itong bayaran at hinahangaan kung gaano siya kaguwapo kapag gumagastos.
Tinanong ng nag-aalinlangang waitress kung seryoso ba siya sa napakalaking order. Ipinaliwanag ng waitress na ang kanilang mga produkto ay high-end, at ang order ay aabot sa mahigit 20,000 won, tinatanong kung sigurado siya. Isang babaeng may mamula-mulang kayumangging buhok ang nangutya sa kanya, ininsulto ang kanyang suot at tinawag siyang bangkarote. Sabi niya kung kaya niyang bayaran, luluhod siya at yuyuko. Humarap si Chen sa kanya, matalas na tinanong kung seryoso ba talaga siya. Napaatras ang babae, ngunit pinanatili ang kanyang composure, kinuwestiyon ang kanyang estado, at kung inaasahan ba talaga niyang yuyuko ito. Ngumisi si Chen, sinabing binigyan niya ito ng daan para umatras, ngunit tumanggi ito. Sinabi niya na walang makakapigil sa kanya sa pagyuko sa kanya ngayon. Habang buong kumpiyansang tinititigan siya ni Chen, galit na galit ang itsura ng babae at sinigawan siya. Hindi siya pinansin, ipinakita ni Chen ang kanyang telepono sa nanginginig na waitress. Ipinapakita sa screen ang balanseng mahigit 20 milyon yuan. Sinabi niya sa kanya na ibalot ang lahat ng ice cream dahil kukunin niya ang lahat. Sinabi ng natarantang waitress na kailangan niya ang manager. Ilang sandali pa, dumating ang manager na si Faye. Sinabi sa kanya ni Chen na kalkulahin ang presyo ng lahat ng nasa tindahan at sinabing hindi na kailangang manatiling bukas para sa iba. Nagulat si Faye, iniisip kung sino ang bigating ito na bibili ng kanyang buong buwan ng kita. Napansin niya na bagamat mahal ang kanilang mga paninda, bihirang may customer silang bumibili. Iniulat ni Manager Faye na ang mga nakadisplay na paninda ay nagkakahalaga ng 70,000, ngunit kasama ang inventaryo sa likod, ang kabuuan ay nasa 1 milyon. Inisip ni Chen na hindi ito mahal. Nagpasya siyang ubusin ang kanilang stock para ma-enjoy niya ang ice cream sa bahay kapag tumama na ang apocalypse. Sinabi niya kay Faye na magta-transfer siya ng 300,000 na deposito at hihilingin na i-deliver ang inventaryo. Masiglang sumang-ayon si Faye, tinawag siyang Kuya Chen. Nang matapos ang usapan, umiti si Chen sa dalawang babaeng nanonood at sinabihan silang pumili ng anumang ice cream na gusto nila. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, inanunsyo na libre niya, at ipinakilala ang kanyang pangalan bilang Chen Xiao. Hinangaan ng mga nakatingin ang kanyang yaman at kagwapuhan. Gayunpaman, nagdilim ang ekspresyon ni Chen Xiao habang nakatingin sa bastos na babae. Nilinaw niya na ang libre ay para sa lahat maliban sa kanya, at malamig siyang pinaalalahanan na hinihintay niyang lumuhod ito. Naging kasukdulan ang komprontasyon habang ang napahiya at natakot na bastos na babae ay nauutal. Hindi makayanan ang pressure at ang kanyang pangako, humagulgol siya at napaluhod sa harap ni Chen Xiao. Tiningnan siya ni Chen Xiao mula sa itaas ng may malamig na tingin, tinatanong kung bakit siya nagmatapang kung hindi naman pala niya kayang panindigan. Kalaunan, sa paglubog ng araw sa isang mapayapang parke, nakaupo si Chen Xiao sa isang bangko habang kumakain ng mamahaling ice cream. Inamin niya na karapat-dapat sa reputasyon nito ang lasa ng Assassin brand. Habang tinatapos niya, gumamit siya ng isang supernatural na kapangyarihan, nagpatawag ng isang itim na kawalan malapit sa kanyang kamay. Ginamit niya ang dimensional space na ito para itago ang kanyang shopping bag. Napagtanto niya na pinapanatili ng espasyo ang mga bagay sa stasis, ibig sabihin, mananatiling sariwa o mainit ang kanyang pagkain magpakailanman. Nagulat siya dahil sa kanyang orihinal na timeline, ang mga kakayahan ay nagising lamang pagkatapos magsimula ang apokalipse. Hindi niya inaasahan na babalik kasama niya ang kanyang special ability. Tiningnan niya ang kanyang kamay, napagtantong ang misteryosong storage power na ito ang magiging pinakamalakas niyang alas para mabuhay. Ngumiti si Chen Xiao, iniisip ang isang hinaharap kung saan kontrolado niya ang lahat ng yaman at ang mga celebrity ay magmamakaawa sa kanya para sa pagkain. Pabalik sa realidad, pinaplano niya ang kanyang mga susunod na hakbang, isang ligtas na bahay, cold storage, mga armas, at reserbang enerhiya, na pabuntong hininga sa dami ng gagawin. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang caller ay si Liu Wanqing na nakasave bilang Little Fairy. Umisi siya, iniisip na malas dahil tumatawag na siya agad. Ang pagkakita sa kanyang pangalan ay nagbalik ng mapapait na alaala para kay Chen Xiao. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, pumasok siya sa buhay nito na tila isang tagapagligtas sa pinakamadilim niyang panahon, ngunit kasinungalingan lamang ang imaheng iyon. Sa katotohanan, ang mana lang mula sa mga magulang niya ang habol nito. Humingi siya ng isang luxury condo sa downtown, bayad ng buo at nakapangalan sa kanya, kasama pa ang malaking dot na 880,000 yuan. Patuloy niya itong minanipula at hinikayat pa siyang ibenta ang kanilang ancestral home na tinawag niyang luma at sira-sira. Malinaw na naaalala ni Chen Xiao ang sukdulang pagtataksil. Sa nakaraang buhay niya, napaniwala siya nitong ibenta ang bahay na yon para mapagbigyan ang kasakiman nito. Ang pinakamasaklap, nang magsimula ang apokalipse at maubos ang mga yaman, ipinagkanulo niya ito sa isang leader ng gang, inalok si Chen Xiao bilang raw material kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Puno ng galit si Chen Xiao, naaalala niyang ibinigay niya ang lahat para protektahan ito, para lang ipagbenta na parang hayop. Naalala niya ang kanyang karumal-dumal na kamatayan sa dati niyang buhay, kung saan kinain siya, at hindi man lang namatay ng buo. Ngayon, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha.
Dahil siya na mismo ang lumapit sa kanya, tatapusin na niya ang utang na ito ng tuluyan. Sa isang luxury hotel kung saan siya tumutuloy, sinagot ni Chen Xiao ang kanyang telepono. Gumamit siya ng malumanay at nag-aalalang tono, tinatanong ang kanyang babe kung bakit ito tumatawag at kung may problema. Sa kabilang linya, si Liu Wanqing na nakasuot ng bathrobe ay nag-arteng kaawa-awa. Nagsinungaling siyang kasama niya ang mga kaibigan at aksidenteng nawala ang isang gintong kwintas para konsensyahin ito. Itinatago ang isang masamang ngiti, nakisakay si Chen Xiao. Sinabi niya ditong huwag mag-alala at inalok na bilhan siya ng bago, tapos sinabing bibili siya ng isa zero para may pagpalit-palitan ito. Nagulat si Liu Wanqing sa biglaan nitong pagkabukas palad dahil hindi naman ito ganito kayaman dati. Mabilis na nagsinungaling si Chen Xiao para magpaliwanag, sinabing kumita siya ng malaki sa cryptocurrency at gusto niyang gastusin ito sa kanya. Nagdududa ito, tinanong kung isa itong scam, pero iginiit niyang plano niyang kumita ng malaki sa susunod na round at may malaking pinaplano. Ipinaliwanag niyang nag-ipon siya ng pera para sa isang malaking investment, pero kailangan ng testigo sa pautang. Humingi siya ng tulong dito, inaalok siya ng 5% ng halaga ng utang bilang bayad at inihahanda ang kanyang patibong. Lumabas si Liu Wanqing mula sa banyo na nakasuot ng tuwalya. Isang matandang kalbo ang nagreklamo kung gaano siya katagal. Agad na nagpa-cute si Liu Wanqing, niyakap ang lalaki at tinawag na honey, pinakiusapan itong maghintay pa ng kaunti. Sa isip niya, kinakalkula niyang 5,000 lang ang kinikita niya sa isang gabi kasama ang matandang hukluban na ito, habang si Chen Xiao ay nag-aalok ng 50,000 para sa isang pirma. Naniniwala siyang walang panganib dahil tingin niya kay Chen Xiao ay isang duwag na hindi kailanman siya lolokohin. Matapos ang tawag, tinitigan ni Chen Xiao ang kanyang telepono na may nakakatakot na pulang mata at bumulong na hihintayin niya ito. Kalaunan, nakatayo si Chen Xiao sa labas ng isang malaking residential building, nagpa siyang gagawin niya itong personal na kuta. Sa courtyard kasama ang isang contractor, itinuro ni Chen Xiao ang gusali at nagbigay ng mahigpit na isang buwang deadline para gawin itong isang hindi mapasok na kuta. Inisa-isa niya ang kanyang mga matinding hiling, bulletproof na salamin na may nakatagong security mesh para sa mga bintana at mga pader sa labas na pinalapot sa 3 metro gamit ang konkretong kayang tumagal sa magnitude 8 na lindol. Habang kinakabahang nagtatype ang contractor, nagpatuloy si Chen Xiao na nangangailangan ng isang self-sustaining ecosystem na may 72 oras na supply ng oxygen, water recycling, at blast-proof na mga pinto na may biometric at mechanical na lock. Inutusan din niya itong takpan ang bubong ng mga solar panel, mag-install ng generator para sa garantisadong kuryente, at magdagdag ng military-grade na air filtration system. Sabod niya, sa loob ng isang buwan, ang gusali ay dapat maging isang combat-ready na bunker. Nakatingin ng gulat ang contractor, iniisip kung si Chen Xiao ay isang paranoid doomsday prepper na sobrang daming napanood na sci-fi movies. Napansin ni Chen Xiao ang pag-aatubili at hinamon ang lalaki, binanggit ang resume nito bilang isang defense master para sa mga bilyonaryo. Nauutal na sinabi ng kontraktor na ang mga kakaibang kahilingan ay mangangailangan ng napakalaking budget. Biglang nanaig ang kasakiman ng kontraktor. Binaliwala niya si Chen Xiao bilang isa na namang mayaman na kakatwa na mas marami pang pera kaysa sa sentido. Pinutol ni Chen Xiao ang usapan sa pagpapakita ng 1,000,000 yuan na transfer sa kanyang telepono. Tinawag niya itong deposito at sinabihan ang kontraktor na sabihin ang presyo nito para sa huling bayad. Napuno ng tuwa ang kontraktor na pagtantong nakahanap siya ng isang mayamang madaling maloko na makakapagpayaman sa kanya habang buhay. Tinapos nila ang kanilang negosasyon sa isang mahigpit na pagkamay. Idiniin ng kontraktor na mahigpit siya sa mga materyales at nangakong magtatayo ng isang hindi mapasok na kuta. Gayunpaman, parehong may mga nakatagong intensyon ang dalawang lalaki. Plano ng kontraktor na hututan ang kanyang kliyente sa bawat sentimo. Samantala, nang ismid si Chen Xiao, alam na hindi na makokolekta ng lalaki ang huling bayad kapag dumating na ang apokalipse. Nang maayos na ang pagtatayo ng kuta, pinag-isipan ni Chen Xiao ang kanyang survival list. Alam niyang ang mga supply tulad ng gamot, pagkain, at mga pangunahing pangangailangan ay ang madaling bahagi. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang iniisip ang tunay na panganib ng apokalipse, ang ugali ng tao matapos bumagsak ang lipunan. Alam niyang hindi sapat ang mga sandatang panlaban sa malapitan at ang paghahanap ng mga baril ang magiging mahirap na bahagi. Habang naglalakad sa kalye, tiningnan ni Chen Xiao ang kanyang smartphone. Nag-message siya sa isang contact sa black market tungkol sa isang direktang source at mga lihim na paraan, nagtatanong kung paano isasagawa ang pagbili. Agad na sumagot ang contact, sinabihan siyang makipagkita sa isang partikular na address sa alas 8 ng gabi at huwag mahuli. Kalaunan, dumating si Chen Xiao sa lokasyon. Naghihinala siya na ang isang illegal na transaksyon ay gagawin sa isang mataong at lumang residential na lugar. Bigla, binasag ng tunog ng mga nagmamadaling yabag ang katahimikan. Isang takot na dalaga ang lumitaw, tumatakas mula sa 3 salarin na humahabol sa kanya at sumisigaw ng mga insulto. Mukhang desperado na ang babae. Tumakbo siya diretsyo kay Chen Xiao.
Naabutan sila ng mga salarin at pinalibutan sila. Sinigawan siya ng leader dahil sa panloloko sa kanyang teritoryo at tinanong kung gusto na niyang mamatay. Nanginginig, kumapit ang babae sa braso ni Chen Xiao at nagmakaawang iligtas siya. Tiningnan ni Chen Xiao ang kanyang mukha at natigilan sa gulat. Agad niyang nakilala ito bilang si Liu Yu at nagtaka kung ano ang ginagawa nito sa isang mapanganib na lugar. Tumitindi ang tensyon sa madilim na kalye. Napapaligiran si Liu Yu ng tatlong lalaki. Itinuro ng isa si Chen Xiao para paalisin ito, habang marahas namang hinawakan ng isa pa si Liu Yu. Naging marahas ang sitwasyon nang sabunutan ng isang salarin si Liu Yu, pilit na itinaas ang kanyang ulo at napasigaw ito sa sakit. Tinitigan ni Chen Xiao ang babae na may nakatutok na ekspresyon habang sinasabi ang pangalan nito. Naalala niya ito noong mga araw nila sa eskwelahan, isang nagniningning, nakasalaming babae na kilala bilang Genius Goddess na hinahangaan ng hindi mabilang na mga lalaki. Bumalik sa kasalukuyan, nakinig si Chen Xiao sa komprontasyon. Hinigpitan ng leader na may makintab na buhok ang pagkakasabunot kay Liu Yu at sumigaw na dapat niyang ibigay ang pera para payagang umalis. Dinilaan ng isang salarin na may mohawk ang kanyang mga labi at iminungkahing kung hindi niya kayang magbayad ng pera, dapat siyang magbayad gamit ang kanyang katawan. Nang makarinig ng sapat, humakbang si Chen Xiao na may nakakatakot na aura. Tinitigan niya ng masama ang mga salarin at malamig na sinabihang pakawalan siya. Naguguluhan ang mga salarin at si Liu Yu sa biglaan niyang pakikialam, hindi alam kung sino siya. Nagalit sa pagkaantala, sumugod ang isa sa mga miyembro ng gang. Sumigaw siya ng mga insulto at umindayog ng malakas na suntok, nagbabantang babaldahin si Chen Xiao sa pagiging bida-bida nito. Nananatiling kalmado si Chen Xiao, ang kanyang mga mata ay nagniningning na pula habang nakatutok siya sa atake. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, madaling naiwasan ni Chen Xiao ang suntok, hinayaang dumaan ito ng walang pinsala. Bago pa makakilos ang salarin, hinawakan ni Chen Xiao ang kanyang pulso sa isang mahigpit na pagkakahawak. Sumigaw ang salarin habang nadudurog ang kanyang kamay. Nang walang pag-aatubili, nagpakawala si Chen Xiao ng isang malakas na suntok sa mukha ng salarin. Dahil sa lakas, tumilapon ang lalaki sa mga basura sa eskinita habang gulat na nanonood ang iba. Sa sandaling iyon, isang system window ang lumitaw sa paningin ni Chen Xiao na nakakakita ng mga negatibong emosyon tulad ng takot at galit mula sa kanyang target. Kinumpirma ng system na ang Negative Emotion Harvesting System ay na-activate na. Natigilan si Chen Xiao, nagulat sa holographic interface. Napagtanto niyang nagising ang isang system, isang kapangyarihang wala siya sa kanyang nakaraang buhay. Hinawakan ng leader ng gang si Liu Yu at pinunit ang kanyang damit. Sumigaw siya kay Chen Xiao, nagbabantang papatayin niya ito kung hahakbang pa siya. Bigla, isang figura sa isang gusali sa itaas ang naghagis ng isang laryo pababa. Tumama ito sa mukha ng leader ng gang ng buong lakas, na nagpatumba sa kanya. Ang dalawang natitirang salarin ay nakatingin ng gulat habang bumabagsak ang kanilang boss. Isang lalaki na naka-floral shirt ang tumalon pababa mula sa dilim, kumpiyansang lumapag. Kinutya niya ang mga salarin sa pambubuli sa isang walang kalaban-laban na babae. Sa galit, sumigaw ang dalawang salarin at sumugod dala ang mga armas para umatake. Walang kahirap-hirap na itinaas ni Chen Xiao ang kanyang braso, sinangga ang suntok mula sa isang umatake. Kasabay nito, ang estranghero na naka-floral shirt ay nagpakawala ng isang malakas na high kick sa salarin na may bat. Mabilis na umiwas si Chen Xiao sa isang atake, na naging sanhi ng pagkatumba ng kanyang kalaban. Gumanti siya ng isang malakas na suntok sa mukha ng kalbong thug. Sabay na lumaban ang dalawang lalaki, sabay na pinatalsik sa ere ang kanilang mga kalaban. Para hindi siya makabangon, walang awang inapakan ng lalaking nakasuot ng floral shirt ang dibdib ng kanyang kalaban. Nang matalo ang mga thug, magkasamang tumayo si Chen Xiao at ang estranghero at sila ang naghari sa eksena. Masamang tinitigan ni Chen Xiao ang mga bugbog na lalaki gamit ang kanyang nagniningning na pulang mata at malamig silang inutusang umalis. Habang tumataka sa takot ang mga thug, ipinaalam sa kanya ng sistema ni Chen Xiao na kinukuha niya ang kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Natuwa siya dahil nabuksan nito ang isang expansion para sa kanyang spatial storage. Ngumisi si Chen Qiao habang tumatakbo sila, natutuwang interesante ang bago niyang kakayahang kumuha ng emosyon. Nilapitan ni Chen Qiao si Liu Yu sa sahig at inalok ng tulong. Pinasalamatan niya ito, ipinaliwanag na ang gulo niya ay di sinasadyang nakatulong sa kanya na maabot ang kanyang layunin. Habang tinutulungan siyang tumayo, malumanay niyang tinanong kung nasaktan ba ito. Namumula at hawak ang kanyang punit na damit, pautal-utal na nagpasalamat si Liu Yu. Sabi niya mayroon siyang importanteng gagawin at nagmamadaling umalis habang sinasabi ni Chen Xiao na mag-ingat siya. Pagkaalis ng babae, lumapit ang lalaking nakasuot ng floral shirt. Pinuri niya ang pagiging bayani ni Chen Xiao sa pagligtas sa dilag at ipinakilala ang sarili bilang si Mu Qiang. Napagtanto ni Chen Xiao na ito ang contact na hinahanap niya. Inihayag niyang siya ang mamimili na inaasahan ni Mu Qiang at binanggit ang pagkakataon. Bigla, gumawa si Mu Qiang ng isang dramatikong martial arts pose at sumigaw ng isang lihim na code tungkol sa isang hari ng langit at tigre ng lupa para subukan si Chen Xiao.
Walang reaksyon, tinitigan siya ni Chen Xiao at tinawag siyang tanga. Na-trigger ng insulto ang sistema. Isang notification sa itaas ng ulo ni Mu Qiang ang nagpapakita na nakuha ni Chen Xiao ang mga emosyon ng pagkatulala at pagkailang. Habang tumatawa, sinabi ni Chen Xiao na biro lang yon. Inakbayan niya si Mu Qiang at inaya itong umalis para pag-usapan ang negosyo. Kinagabihan, dumating sila sa isang tahimik at liblib na bahay. Sa loob, binuksan ni Mu Qiang ang isang kahon na naglalaman ng isang handgun. Ipinaliwanag niyang isa itong matibay na modelong Ruso, ngunit bihira ang bala. Sinuri ni Chen Xiao ang baril habang pinupuri ni Mu Qiang ang kanyang galing sa pakikipaglaban at inaalok siya ng presyong pangkaibigan. Habang hawak ni Chen Xiao ang armas, pinapanood siya ni Mu Qiang nang may mapanuring tingin. Gayunpaman, umiti ng nakakaloko si Chen Xiao. Hawak ang baril, humingi siya ng libreng suppressor, warranty, at dagdag na bala na nagdulot ng stress sa dealer. Nagulat si Mu Qiang sa mga sakim na hiling nito. Sumigaw siya na nag-aalok na siya ng presyong pangkaibigan at tinanong kung naintindihan ba ni Chen Xiao. Nanginginig siya sa inis, iniisip na doble ang ibabayad ng iba, pero itong customer ay humihingi pa ng warranty at libre. Nawalan ng pasensya, galit na itinuro ni Mu Qiang si Chen Xiao, sumisigaw na hindi siya bumibili ng appliance, at sarkastikong sinabing dapat na lang siyang nakawan. Habang nag-aalburoto si Mu Qiang, ipinapakita ng sistema ni Chen Xiao na nakuha niya ang mga emosyon tulad ng gulat, sama ng loob, at pagkatulala. Nasiyahan, ngumiti si Chen Xiao, binitiwan ang mga dagdag na hiling, at pumayag sa orihinal na presyo, at inilipat ang pera. Nang matapos ang usapan, napagtanto niyang mayroon na siyang kuta, mga supply, at isang armas, at iisa na lang ang natitirang gawain. Sa isang marangyang hotel, kumikinang ang gusali sa gabi. Sa loob ng isang penthouse, si Liu Wanqing, na nakasuot ng pulang evening gown, ay nakatingin sa labas ng syudad. Dumating si Chen Xiao at niyakap siya mula sa likuran. Nagreklamo si Liu Wanqing tungkol sa paghihintay. Nag-aalinlangan siyang nagtanong kung walang panganib ang plano sa pautang. Walang kahirap-hirap na nagsinungaling si Chen Xiao na pormalidad lamang ang kanyang pirma, sinasabing hindi niya ito lolokohin. Sa isip-isip, napangisi si Liu Wanqing. Naalala niyang minsan na niyang ipinagbili ang kanyang dugo para sa handbag nito at kumbinsido siyang sobrang martir niya para lokohin siya. Kalaunan, sa opisina ng loan shark na si Zhang Yang, nakaupo si Liu Wanqing kasama ang mob boss. Pinuri niya ang pagiging desidido nito habang naghahanda siyang pumirma. Habang pumipirma siya, pinapanood siya ni Zhang Yang nang may mapanuksong tingin. Iniisip niyang akala ng tangang babae ay gwarantor lang siya, pero sa totoo lang, inililipat ng kontrata ang lahat ng utang sa kanya. Nagsindi ng sigarilyo si Zhang Yang at mumisi ng masama, iniisip kung kailan siya hindi makakapagbayad. Tinitigan niya ito ng may pagnanasa, nagpa siyang kapag hindi niya mabayaran ang pera, kailangan niyang bayaran ito gamit ang kanyang katawan. Naupo si Chen Xiao sa sofa, nasiyahan habang pinapanood ang paglalahad ng plano. Napagtanto niya na ang kasakiman ni Liu Wanqing ang kailangan niya dahil ang kanyang pirma ay nagsilbing kasulatan ng bentahan na nagsiguro ng pondo para sa kanyang safe house. Kalaunan, nakatayo si Chen Xiao sa labas ng kanyang pinatibay na gusali kasama ang kontratista na tiniyak sa kanya na ang bahay ay pinalakas sa pamantayang militar na may heat insulation at blast proofing. Ipinagmamalaking makakaligtas ito sa isang pagsabog ng nuklear. Nasiyahan, iniabot ni Chen Xiao ang bayad. Tinanggap ito ng kontratista ng may sakim ng ngiti, humihingi ng mga susunod na trabaho, hindi alam na malapit nang mawalan ng halaga ang pera. Nag-isa sa kanyang kuta, naghihintay si Chen Xiao hawak ang isang tablet. Dumating ang sandali na may isang news alert tungkol sa hindi pa nangyayari at matinding aktibidad ng solar flare. Sa telebisyon, seryosong iniulat ng isang news anchor na haharapin ng mundo ang patuloy na matinding heatwave. Habang nagbabala ang broadcast sa mga mamamayan na mag-ingat laban sa matinding init na sisira sa mga rekord, kalmadong pinupunasan ni Chen Xiao ang kanyang handgun. Inilapit niya ang armas, madilim at nakatuon ang kanyang ekspresyon, bumubulong sa sarili na sa wakas ay dumating na ang oras. Sa nakakatakot na pulang liwanag ng silid, hawak ni Chen Xiao ang baril sa kanyang tabi, kinukumpirmang narito na ang apokalips. Nanliit ang kanyang mga mata na may seryoso at matinding determinasyon. Lumakad siya patungo sa bintana upang tingnan ang syudad. Isang malaking nag-aapoy na solar flare ang nangingibabaw sa kalangitan, nililigo ang mundo sa isang nakakatakot na nag-aapoy na liwanag habang nagsisimula ang sakuna. Nagsisimula na ang sakuna. Sa telebisyon, iniulat ng isang news anchor na isang malaking solar flare ang tumama sa Earth. Nagbabala siya ng matinding temperatura sa buong mundo na aabot sa 45 degrees Celsius at pinapayuhan ang mga tao na manatili sa loob. Agad at nakakasakalang init. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, malungkot na alam ni Chen Xiao na ito ay simula pa lamang. Ang buong syudad ay nasusunog sa nakakasilaw na liwanag habang ginagawang oven ng malaking araw ang metropolis. Naghihirap na ang mga sibilyan. Isang babae ang nagwisik ng tubig sa kanyang mukha, sinusubukang palamigin ang kanyang nasusunog na balat.
Basang-basa sa pawis, dumungaw siya sa kanyang balkonahe na nagrereklamo na pinapatay siya ng panahon at iniisip kung gaano ito katagal. Sa kalye, isang matabang may-ari ng tindahan na nakasuot ng floral shirt ang gumagamit ng megaphone. Sinabi niya sa mga natatakot na kapitbahay na patuloy na tataas ang temperatura at nagbabala ng kakulangan sa supply, hinihimok silang bilhin ang kanyang huling batch ng mga produkto bago magsimula ang rasyon. Pinunasan ng may-ari ang pawis sa kanyang noo. Hindi siya nag-aalala sa sakuna. Ngumisi lang siya, iniisip na ang heatwave ay isang perpektong pagkakataon para yumaman. Isang grupo ng kababaihan ang lumapit sa kanyang pwesto na humihiling na ibaba niya ang mataas na presyo ng kanyang mga pakwan. Isa sa kanila ay yumuko para suriin ang prutas. Tiningnan siya ng may-ari ng tindahan ng may malaswang ekspresyon, malinaw na mas interesado sa kanyang katawan kaysa sa benta. Yumuko siya ng may nakakatakot na ngiti, sinabi sa babae na kung bibili siya ng 2 pakwan, bibigyan niya ito ng diskwento at libreng pakete ng tissue. Pagkatapos ay iminungkahi niya na pumunta ang mga babae sa kanyang bahay sa gabi para ma-enjoy ang kanyang air conditioning. Mukhang hindi komportable, mabilis nilang tinanggihan ang kanyang alok. Hindi na tinag, lumapit siya ng hindi komportable sa mukha ng babae. Pinipilit itong bumili ngayon dahil baka wala ng pagkain na mabibili bukas. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ugali ng 2 lalaki ang humingi ng mas mababang presyo sa tubig. Galit niyang itinuro sila, sumisigaw na nagpapatakbo siya ng maliit na negosyo at hindi pinapayagan ang tawaran. Habang daladala ng sakim na boss ang isang kahon ng mga supply, hindi niya alam na pinapanood siya ni Chen Xiao mula sa lilim ng may malamig at tahimik na tingin. Malamig na tumitig si Chen Xiao, nanliit ang kanyang mga mata nang makilala niya ang may-ari ng tindahan na si Li Dafu. Ang pagkikita ay nag-trigger ng isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ng isang nakakahiyang sandali sa mismong tindahan na ito. Naalala niya si Li Dafu na sumisigaw sa isang grupo ng tao. Inaakusahan ang isang mas batang si Chen Xiao ng pagnanakaw at sinasabing nahuli niya ang kawawang bata sa akto. Pinilipit ni Li Dafu ang braso ng batang si Chen Xiao. Nang ipaliwanag ng bata na pinulot lang niya ang isang nahulog na gamit, kinutya siya ni Li Dafu, tumangging maniwala at humingi ng bayad. Sa kanyang alaala, hinuhusgahan siya ng mga nakikiusyoso, nagsitsismisan tungkol sa kanyang pagpapalaki, at ipinapalagay na ang kanyang pananahimik ay pag-amin sa kasalanan. Dahil sa sobrang takot at pangamba, umiyak ang batang si Chen Xiao, at pautal-utal na sinabing hindi siya nagnakaw, pero walang naniniwala sa kanya. Ngayon, si Chen Xiao ay nakatayo ng walang emosyon sa tindahan. Ang katahimikan ng silid, isang malaking pagkakaiba sa kanyang maingay na mga alaala. Napansin niya ang isang price tag sa isang estante. Isang simpleng pakete ng onion potato chips ay nagkakahalaga ng nakakabaliw na 50 yuan na may markang rekomendasyon ng manager. Dinampot ni Chen Xiao ang supot at sarkastikong tinanong si Li Dafu kung gawa ba sa ginto ang chips o nakakapigil ng heat stroke sa sobrang taas ng presyo. Pawis na pawis, lumingon si Li Dafu na may inis na itsura. Nag-activate ang system ni Chen Xiao, ipinapaalam sa kanya na nakakolekta siya ng paghamak +3 mula sa may-ari ng tindahan. Nawalan ng pasensya, inagaw ni Li Dafu ang chips mula kay Chen Xiao, sinisigawan siyang umalis kung hindi niya ito kayang bilhin. Tumulog ang system, nakadetect ng inis +6. Hindi na tinag, ngumisi si Chen Xiao. Lumapit siya, inaasar ang boss tungkol sa pag-imbak ng mga kayamanan, at nagbabantang binalaan siyang mag-ingat sa mga magnanakaw. Huminto si Li Dafu, nalilito sa banta. Sumabog sa galit si Li Dafu, tinuturo si Chen Xiao. Gusto niyang malaman kung sino ang kanyang minumura at binantaan siya, tinatanong kung nabaliw na ba siya sa init. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Chen Xiao. Tinanong niya kung si Li Dafu ba ay nakakaranas kamakailan ng insomnia, pagpapawis sa gabi, at panghihina ng tuhod. Nabigla, nawala ang galit ni Li Dafu at inamin niyang. Naging balisa si Li Dafu, iniisip ng malakas kung ang masamang feng shui sa kanyang bodega ang sanhi ng kanyang mga problema. Dumikit si Chen Xiao at hinawakan ang mukha ng tindero. Seryoso niyang sinabi na madilim ang yintang ni Li Dafu, isang masamang pangitain. Bigla, malakas na sinampal ni Chen Xiao si Li Dafu sa mukha na nagpatilapon sa lalaki na may malabong mga mata. Hinaplos ni Chen Xiao ang kanyang baba, sinusuri ang lalaki na may kakulangan. Nagalit, nakabawi si Li Dafu at sinubukang sipain si Chen Xiao, sumisigaw na ang buong pamilya niya ang may kakulangan. Madaling naiwasan ni Chen Xiao ang atake. Habang nagingit-ngit si Li Dafu, kaswal na kumuha si Chen Xiao ng lollipop at mapanuksong pinayuhan siyang bantayan ang kanyang kalusugan, nagbabala na masama ang galit. Sa kanyang pag-alis, naghagis si Chen Xiao ng barya, malamig na hinuhulaan na maaaring mamatay ng maaga si Li Dafu kung hindi siya mag-ingat. Naiwan si Li Dafu na nanginginig sa galit. Tumama ang barya sa sahig na may metalikong kalansing. Agad, umilaw ng pula ang system, ipinapaalam kay Chen Xiao na nakakolekta siya ng malaking halaga ng negatibong emosyon, galit +20 mula sa nagninit-nit na tindero. Makalipas ang ilang oras, isang itim na pusa ang tumakbo sa madilim na pasukan ng supermarket. Nakatayo si Chen Xiao sa harap ng mga salaming pinto, nagmumuni-muni sa kanyang nakaraang buhay.
Naaalala niya ang paglunok sa kanyang galit noong inaapi at nanunumpa na sa buhay na ito, babawiin niya ang lahat na may kasamang interes. Isang masamang tingin ang dumaan sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang system. Ang mga emosyong nakolekta mula kay Li Defu ay sapat na para sa isang special expansion ng kanyang storage ability. Agad na kumilos si Chen Xiao. Gamit ang nakolektang negatibong emosyon, in-upgrade niya ang kanyang kakayahan, pinalawak ang kanyang special storage ng isa pang 200 metro kubiko. Tinaas niya ang kanyang kamay, at isang umiikot na itim na kawalan ang lumitaw sa kanyang palad, handang lamunin ang lahat ng nasa landas nito. Isang kampanting ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, habang inihahanda niya ang kanyang paghihiganti. Kinabukasan, payapang humuhuni ang mga ibon sa labas ng tindahan. Habang nagpapagaling pa mula sa kanilang komprontasyon, naglalakad si Li Defu patungo sa kanyang tindahan, walang kamalay-malay sa naghihintay sa kanya. Sa malapit, nagmamasid si Chen Xiao mula sa mga palumpong. Bigla, natigilan si Li Defu na panganga habang nakatingin sa mga salaming pinto ng kanyang supermarket. Natumba siya papasok at tumayong paralisado sa gitna ng silid. Tumama sa kanya ang katotohanan. Ang mga estante na dati puno ng mga sobrang mahal na produkto ay ngayon ay ganap na walang laman. Bawat item ay naglaho, iniiwan ang mga metal na estante na hubad. Nagdilim sa galit ang mukha ni Li Defu. Tumatakbo ang kanyang isip, iniisip kung saan napunta ang kanyang mga paninda. Hindi mapigilan ang kanyang galit, hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw, hinihinging malaman kung sino ang nagnakaw sa kanya. Sa malayo sa kanyang safe house, pinapanood ni Chen Xiao ang live video ng pagkasira ng loob ni Li Defu. Ipinapaalam sa kanya ng system na ang paghihirap ni Li Defu ay nakalikha ng 66 na negative emotion points. Kalmadong humihigop si Chen Xiao ng malamig na soda. Ngumingiti siya ng may kasiyahan habang pinapanood ang kanyang kaaway na nagdurusa, ninanamnam ang kanyang maliit, ngunit kasiya siyang paghihiganti. Sa loob ng bodega, sumisigaw si Li Defu sa takot, hinihinging malaman kung sino ang nagnakaw ng buong stock niya magdamag. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman, napaluhod siya, sumisigaw sa pagkadismaya. Isang grupo ng mga nalilitong customer ang nanonood. Nagtataka sila kung talagang walang laman ang supermarket o kung nagkukunwari lang si Li Defu para magtaas ng presyo mamaya. Dalawang babae ang nag-uusap tungkol sa isang chismis na may nakakita raw ng isang madilim na anino na lumulutang sa bodega kagabi. Namutla si Li Defu, takot na baka minumulto ang kanyang tindahan. Isang hindi nakikitang system interface ang lumitaw, binibilang ang mga negatibong emosyon mula sa mga tao. Nanood si Chen Xiao na may ngiti ng kasiyahan, kumakain ng potato chips habang inoobserbahan ang matatag na emosyonal na output ni Li Defu. Kumakain si Chen Xiao ng kanyang merienda, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging masama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na pula habang nagpasya siyang gatungan pa ang apoy upang makakolekta ng mas maraming emosyon. Naglakad siya lampas kay Li Defu, malakas na nagkokomento kung gaano kabango ang chips para makuha ang atensyon. Tinitigan ni Li Defu ang chips sa mga kamay ni Chen Xiao, na pagtantong tumutugma ang balot sa kanyang nawawalang stock. Ang kanyang pagkagulat ay naging galit dahil naniniwala siyang kinakain ni Chen Xiao ang kanyang ninakaw na paninda. Itinaas ni Chen Xiao ang supot at inasar si Li Defu, tinatanong kung gawa ba sa ginto ang chips para bigyang katwiran ang mataas na presyo. Inaasar ni Chen Xiao na ang pag-imbak ng mga kayamanan ay umaakit ng mga magnanakaw. Galit na iwinaksi ni Li Defu ang kanyang kamay. Nagalit, hinawakan ni Li Defu ang pulso ni Chen Xiao, hinihinging malaman kung saan niya nakuha ang merienda at inaakusahan siyang nagnakaw. Nagkunwaring nagulat si Chen Xiao, pagkatapos ay kalmadong tinanong kung may ebidensya ba ang galit na lalaki sa kanyang mga akusasyon. Ngumisi, binalaan ni Chen Xiao ang may-ari na may mga kahihinatnan ang paggawa ng maling akusasyon ng walang patunay. Inasar niya kung gaano kalinis ang walang laman na supermarket at mapanlait na inalok ang natitirang chips sa lalaki. Dahil sa desperasyon, nagpasya si Li Defu na gawing scapegoat si Chen Xiao. Marahas niya itong inalog, sinisisi siya sa pagnanakaw dahil nagreklamo siya tungkol sa mga presyo kahapon. Narehistro ng sistem ang pagtaas ng galit mula sa may-ari ng tindahan. Humarap si Chen Xiao sa mga tao at tinanong kung sa tingin ba ni Li Defu ay dito lang nabibili ang chips. Sinasabi niyang pin-frame ng may-ari ang isang inosenteng customer. Sumang-ayon ang mga manonood na karaniwan lang ang chips. Pinagpawisan si Li Defu, nalilito kung paano biglang naging kampante ang lampa. Nag-alok si Chen Xiao ng isang pusta. Kung makita ni Li Defu ang mga ninakaw na gamit sa bahay niya, magbabayad siya ng 10 beses ng halaga. Kung hindi, kailangang isuko ni Li Defu ang kanyang backup generator. Dahil sa galit, pumayag si Li Defu, lumapit sa mukha ni Chen Xiao at nanunumpa na ibubunyag siya. Pumunta ang grupo sa tirahan ni Chen Xiao kasama ang mga taong nakasunod. Sa loob, nagulat si Li Defu sa karangyaan ng bahay, laking gulat ng matuklasan na napakayaman pala ni Chen Xiao. Napatingin siya sa pagkamangha sa mamahaling palamuti at kristal na chandelier. Nagulat din siyang makita ang isang aparador na puno ng mga mamahaling damit. Naghahanap si Li Defu na parang baliw, tinitingnan ang ref at isang safe ng mga gintong bara, ngunit walang nakitang ninakaw na chips.
Nagsimulang magpanik si Li Dafu nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Inasar siya ni Chen Xiao, tinatanong kung gusto niyang bakbakin naman ang sahig. Nahihiya, nautal si Li Dafu na hindi na kailangang maghanap pa at sinubukang magmadaling lumabas. Habang sinusubukan niyang umalis, narehistro ng sistem ni Chen Xiao ang pagtaas ng hiya. Pinigilan siya ni Chen Xiao, hinawakan ang kanyang damit at pinaalalahanan siya tungkol sa pusta sa generator. Humarap sa mga tao, ginipit ni Chen Xiao ang pinagpapawisang tindero, tinatanong kung balak niyang bawiin ang kanyang salita. Natrap, hiniling ni Li Dafu kay Chen Xiao na umatras na lang at kalimutan na ito. Walang awa, tinanong ni Chen Xiao kung bakit hindi umatras si Li Dafu noong pain-frame siya sa pagnanakaw kanina. Narehistro ng sistem ang pagtaas ng pagkainit. Nang marinig ang mga manonood na kinukutya ang kanyang kasinungalingan, sumabog si Li Dafu. Sumigaw siya na binigyan niya si Chen Xiao ng pagkakataon at sumuntok, ngunit madali itong nasalo ni Chen Xiao. Pinilipit ni Chen Xiao ang pulso ng tindero. Sumigaw si Lida sa sakit, napilitang lumuhod, sumisigaw na nababali ang kanyang kamay. Nakadetect ang sistem ng malaking pagdami ng sakit. Hindi na makayanan ng sakit, sumuko si Li Dafu at nangakong ililipat agad ang generator. Malamig na tumitig si Chen Xiao, binabalaan si Li Dafu na bilisan bago tumaas ang temperatura. Sinabi niya na kung walang generator, magdurusa si Li Dafu sa paparating na power rationing. Ginantimpalaan ng system si Chen Xiao, nagtala ng malalaking puntos para sa pagpapahiya, sakit, at takot. Biglang, may napansin si Chen Xiao na isang notification. Tumulog ang kanyang telepono na nagpapakita ng pangalan ni Liu Wanqing. Lumitaw si Liu Wanqing sa screen, galit na galit. Nagrereklamo siya na sinusundan na siya ng mga maniningil ng utang sa loob ng 2 araw. Walang pakialam ang itsura ni Chen Xiao, habang sumisigaw si Liu Wanqing, hinihiling na malaman kung bakit siya sinusundan matapos pirmahan ang kanyang mga dokumento. Sa video call, isang galit na si Liu Wanqing ang humihingi ng katotohanan, tinatanong kung bakit hinahanap siya ng mga miyembro ng Dahaigang at inaakusahan si Chen Xiao na nagsisinungaling. Nagpapanggap na nasasaktan, naglakad si Chen Xiao sa kanyang apartment. Tinanong niya kung bakit hindi siya nito pinagkakatiwalaan matapos niyang magsakripisyo ng labis para sa kanya na umaarteng labis na nalulungkot. Sa isip niya, mumisi siya. Napagtanto niya na ang mga manyak mula sa gang ni Zhang Yang ay mas atat pa maningil ng utang kaysa sa inaasahan niya. Nakatayo sa tabi ng kanyang ref, kaswal niyang tinanong si Liu Wanqing kung alam ng gang kung saan siya nakatira at kung ano ang sinabi nila. Stress at kinakagat ang kanyang hinlalaki, sinabi ni Liu Wanqing na hindi nila alam ang kanyang address dahil dumaan siya sa mga pasikot-sikot na daan. Binalaan niya si Chen Xiao na huwag maglaro ng mga pakana. Mahinahong sinabi ni Chen Xiao na huwag itong masyadong isipin, na nagsasabing baka napagkamalan lang niyang miyembro ng gang ang mga estranghero. Nakaupo siya sa kanyang malamig at naka-aircon na kwarto. Isang marangyang pagkain ng inihaw na salmon, salad, at malamig na soda ang naghihintay sa kanya, kabaliktaran ng init sa labas. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Wanqing mula sa galit patungo sa pagkagulat nang makita niya ang pagkain sa kanyang mesa sa pamamagitan ng kamera. Nakatitig ng hindi makapaniwala, tinanong niya kung paano siya mayroon pa ring sariwang pagkain na ganyan. Ipinakita ni Chen Xiao ang isang lata ng Coke sa kamera, ipinagmamalaki na marami pa siyang stock. Naintriga, tinanong ni Liu Wanqing kung marami ba talaga siyang supply. Nakaupo sa kanyang kama, nagbago ang kanyang ugali. Dahil kapos sa supply, iniisip niya kung talagang yumaman si Chen Xiao. Humigot si Chen Xiao ng kanyang malamig na inumin, inaasar siya sa pagsasabing kailangan niya ng isang kagat ng pagkain sa ganitong kainit na panahon. Kumagat si Chen Xiao ng sariwang salmon sa harap mismo ng kamera. Natulala si Liu Wanqing nang makita ang ganoong kataas na kalidad ng pagkain. Nakahiga sa kanyang kama, dinaig siya ng gutom, desperadong nais na makain ang pagkain iyon. Nagkunwaring nag-aalala si Chen Xiao, tinatanong kung may sapat ba siyang makain habang lihim siyang inoobserbahan. Umaarteng mahina, nagsinungaling siya na takot siyang mamuhay mag-isa. Nakaramdam ng pagkakataon, umiti si Liu Wanqing ng mapanlinlang. Sinasabi niyang malapit pa rin ang mga maniningil ng utang. Umaarteng mapang-akit, tinanong niya si Chen Xiao kung pwede siyang manatili sa kanyang lugar ng ilang araw. Nagsindi siya ng sigarilyo na may aroganteng kilos, nagpapahiwatig na maaari siyang samahan kapalit ng tirahan. Ngumisi si Chen Xiao habang kumakain. Iniisip niyang kumagat na siya sa pain, kinukutya siya sa pagiging napakamura. Nakisakay siya, sinasabing hindi niya siya pinayagang bumisita dati. Inalok niyang sunduin siya ngayong gabi kapag lumamig na kung ibibigay niya ang kanyang address. Binaliwala ni Liu Wanqing ang nakaraan, sinasabing espesyal ang sitwasyon. Dahil boyfriend niya ito, kailangan siyang protektahan ito. Pumayag siya at ipinadala ang kanyang lokasyon. Tumingin si Chen Xiao sa kanyang telepono na may madilim na ekspresyon, sinasabihan siyang maghintay ng masunurin sa bahay. Walang kamalay-malay sa patibong, nagrelax si Liu Wanqing, kinukutya si Chen Xiao. Naniniwala siyang isa pa rin siyang simp na naglalambing sa anumang senyales ng kabaitan. Napangisi si Chen Xiao sa kanyang telepono, natutuwa sa pagbabago ng ugali nito. Ang babaeng dating umarteng napakataas ay ibinibigay na ngayon ang kanyang address para lang sa isang kagat ng pagkain.
Naantala ang kanyang pag-iisip dahil sa malakas at agresibong katok sa kanyang pinto. Sa labas, isang babaeng nasa katanghaliang gulang kasama ang isang batang lalaki ang kumakalampag sa pinto, hinihiling na buksan ni Chen Xiao. Naglakad si Chen Xiao patungo sa entrada upang makinig. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang kapitbahay, si Tiawang. Sarkastiko siyang bumati, tinatanong kung ano ang gusto niya. Sinubukan ni Tiawang na pumasok, naramdaman ang malamig na hangin. Sinasabi niyang sira ang kanyang issue at hindi kaya ng bata ang init. Gamit ang dahilan bilang kapitbahay para humingi ng pahintulot na pumasok, itinulak siya ni Chen Xiao palabas. Malamig niyang ipinaalala sa kanya noong bata pa siya, namumulot ng bote kasama ang kanyang ina. Tinawag niya silang mga pulubi at inutusan ang security na paalisin sila. Isang flashback ang nagpapakita ng malupit na eksena kung saan pinahiya sila ni Tiawang habang namumulot sila ng basura. Pabalik sa kasalukuyan, galit na galit si Tiawang. Binaliwala niya ang kanyang kalupitan sa nakaraan, sumisigaw na matagal na itong nangyari at hindi na dapat mahalaga ngayon. Sumisigaw sa kanya dahil sa pagtatanim ng sama ng loob, inaakusahan siya na walang habag. Sarkastikong sumang-ayon si Chen Xiao na kahit wala siyang habag, mayroon naman siyang aircon. Isinara ni Chen Xiao ang pinto ng malakas. Sa labas, kumakalampag sa pinto si Tiawang sa sobrang galit. Sumisigaw siya ng mga insulto, sinasabing nararapat sa kanya ang maagang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil wala siyang pinag-aralan. Ang kanyang galit ay nag-trigger sa system ni Chen Xiao na nakakadetect ng pagtaas ng negatibong emosyon na nauri bilang galit. Sa loob, nakatayo si Chen Xiao sa dilim. Nanatili siyang tahimik na may walang pakialam na ekspresyon, binabaliwala ang pang-aabuso. Pumunta siya sa kanyang desk at pinalitan ang access card ng kanyang telepono para masigurong hindi siya makikilala. Sa kanyang computer, tinawagan niya ang isang contact na nakasave bilang Dahay Gang. Ipinagbigay alam ni Chen Xiao sa gang na mayroon siyang address ni Liu Wanqing. Ipinadala niya ang lokasyon, binibigyang diin na mag-isa lang itong nakatira at madaling mahanap. Ligtas sa kanyang kuta, naglakad siya patungo sa balkonahe. Habang nakatingin sa lungsod, binanggit niya ang pangalan ni Liu Wanqing at idineklara na magsisimula na ang palabas. Samantala, hinahangaan ni Liu Wanqing ang kanyang sarili sa salamin, tiwalang malapit na siyang lumipat sa komportableng naka-aircon na kuta ni Chen Xiao. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nalunod siya sa mga mayabang na pantasya. Naiisip niya si Chen Xiao na nakaluhod para pagsilbihan siya. Kumbinsido na ang isang walang alalahanin na buhay ng luho ang tanging karapat-dapat sa kanyang katayuan. Ganap na relax, humiga siya at nagsindi ng sigarilyo habang hinihintay si Chen Xiao. Bigla, nakarinig ng katok sa pinto. Sa pag-aakalang dumating na ang kanyang simp, nagmamadali siyang lumapit na may peking ngiti. Binuksan niya ang pinto at agad na kinutya ang bisita sa pagiging sabik na pasayahin siya. Gayunpaman, agad na naglaho ang kanyang ngiti, napalitan ng purong gulat at takot. Sa halip na si Chen Xiao, nakita niya ang mob boss, si Zhang Yang, at ang kanyang mga tauhan. Takot, nauutal niyang tinanong kung paano siya nahanap. Walang awang sinampal ni Zhang Yang ang kanyang mukha, ipinapaalala sa kanya na ang utang sa Dahay Gang ay dapat bayaran ngayon. Natumba si Liu Wanqing sa sahig sa sobrang taranta. Sumisigaw siya na si Chen Zhao ang umutang ng pera at nilinlang siya para pirmahan ang mga papel, nagmamakaawa na hanapin na lang siya. Walang interes sa kanyang mga dahilan, itinaas ni Zongyang ang kontrata. Sumigaw siya na dahil pinirmahan niya ito, siya ang responsable sa utang. Inutusan ng mob boss ang kanyang mga tauhan na halughugin ang apartment at kunin ang bawat mahalagang bagay na mahahanap nila. Habang kinukuha ng mga siga ang mga kasangkapan, isang desperadong si Liu Wanqing ang sumisigaw na tumigil sila. Iginigiit niyang tinatawagan niya si Chen Xiao at malapit na itong dumating para magbayad. Gayunpaman, kaswal na umupo si Zhang Yang sa kanyang sofa, tinitipon ang kanyang mga mamahaling handbag at alahas sa mesa. Tumayo si Liu Wanqing sa harap niya, takot na takot, habang iniinspeksyon niya ang kanyang mga ari-arian. Itinaas ni Zhang Yang ang isang handbag ng may paghamak, sinasabing ang mga basurang ito ay hindi sapat para masakop man lang ang interes sa kanyang utang. May sakim na ngiti, ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang mga tauhan ay hindi naglakbay sa init na ito para lang umalis ng walang dala. Tumayo siya na nagdulot ng malaking anino sa kanya. Umatras si Liu Wanqing sa takot, nagmamakaawa na huwag siyang lumapit at iginigiit na nasa kay Chen Xiao ang pera. Pinanatili ni Zhang Yang ang isang malupit na ngiti, nagagalak sa sitwasyon. Sa pagpapanik, sinubukan ni Liu Wanqing na makipagtawaran sa pamamagitan ng pagbubunyag na may stockpile ng mga supply si Chen Xiao. Pinakiusapan niya silang maghintay dahil malapit na siyang sunduin ito. Tinawagan niya ang numero ni Chen Xiao, pero isang automated voice ang nagsabing hindi ito available. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang pinapakinggan niya ang recording. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono, pinapanood ang tawag na hindi sinasagot. Namutla ang kanyang mukha nang malaman niya ang katotohanan. Nauutal niyang sinabi na walang sumasagot, tuluyan nang nawala sa sarili. Isang tingin ng purong pagkasindak ang pumuno sa kanyang mga mata, nagtataka kung paano ito nangyari. Desperadong mapigilan ang gang, pilit siyang ngumiti ng nanginginig.
Sinusubukan niyang kumbinsihin sila na abala lang ito at nangangakong tatawagan niya ulit agad. Nawala ng pasensya si Jiang Yang at isiniwalat ang malupit na katotohanan. Tanga siya dahil hindi niya napansin na nilinlang siya ni Chen Xiao para pirmahan ang utang para makatakas ito. Nanigas si Liu Wanqing, namumutla sa gulat nang mapagtanto niyang lubusan siyang pinagtaksilan. Biglang sinabunutan ni Zhang Yang ng walang awa. Sumisigaw sa sakit, sinubukan ni Liu Wanqing na iligtas ang sarili. Sumisigaw na kailangan nilang hanapin si Chen Xiao dahil nasa kanya ang mahahalagang gamit. Binaliwala ang kanyang mga sigaw, kinalagkad siya ng amo hanggang sa kwarto. Isinara ng malakas ang pinto ng kwarto. Sa sahig sa labas, nakakalat ang basag na telepono ni Liu Wanqing. Samantala, si Chen Xiao ay komportableng nakaupo sa kanyang pinatibay at naka-aircon na safe house. Hawak ang isang baso ng alak, iniisip niya si Liu Wanqing, kontento na sa wakas ay nararanasan nito ang paghihirap na inihanda niya para sa kanya. Sa labas, madilim ang lungsod, ngunit ang kanyang apartment ay nananatiling nag-iisang tanglaw ng liwanag at kaligtasan. Pabalik sa apartment ni Liu Qing, tapos na ang lahat. Nakaupo si Zhang Yang sa gilid ng kama na nakatalikod at walang damit pang itaas. Si Liu Wanqing ay nakabaluktot sa kama na humahagulgol. Kumuha si Zhang Yang ng isang tasa ng kape, interesado sa desperadong pakiusap ni Liu Wanqing. Lumapit siya, pinilit siyang tumingin sa kanya, at inutusang ulitin kung ano-ano ang mga gamit na mayroon si Chen Xiao. Humihingal habang sinasakal siya, dali-daling inilista ni Liu Wanqing ang mga luho ni Chen Xiao, aircon, malamig na inumin, at tambak na pagkain. Umiiyak niyang sinabi na nasa kanya na ang lahat. Binigyan niya ng diin ang dami ng supply, umaasang maililigtas siya ng impormasyong ito sa karagdagang sakit. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yang sa pag-uusisa. Tumingin siya sa babae. Sinabi niya rito na kahit wala nang natira sa kanya, itinuro naman siya nito sa tamang target. Kontento, inihagis siya ni Zhang Yang sa kama. Napagtanto niyang nakahanap siya ng malaking isda at ang pag-target kay Chen Xiao ang bagong prioridad. Nakatayo siya sa ibabaw ng humahagulgol na babae na may sakim ng ngiti, pinaplano kung paano kukunin ang kuta ni Chen Xiao. Inutusan niya ang kanyang gang na umalis, handa nang tumungo sa susunod nilang target. Sumara ang pinto, iniwan ang apartment na tahimik at wasak. Nag-isa sa dilim, nakabaluktot si Liu Wanqing, puno ng mga pasa. Ang kanyang mga luha ay naging purong puot. Nanginginig sa galit, isinumpa niya si Chen Xiao, nanunumpa na mamamatay ito ng kahindik-hindik na kamatayan dahil sa panloloko sa kanya. Sa labas ng apartment ni Chen Xiao, isang malaking grupo ng tao ang gumugulo sa tahimik na gabi. Nagmamartsa sila na may masamang hangarin, ang kanilang mga yabag ay sabay-sabay na umuugong. Si Auntie Wang, ang kanyang taksil na kapitbahay, ang nangunguna sa pagsugod. Ginabayan niya hanggang sa bahay ni Chen Xiao. Tinutukso sila sa kanyang aircon at pagkain habang tinatawag siyang isang madamot na halimaw dahil sa hindi pagbabahagi. Nagpasalamat ang leader ng squad na may peklat kay Auntie Wang sa kanyang tulong, na angakong gagantimpalaan siya ng husto kapag nakuha na nila ang mga supply. Sa sobrang tuwa, tinawag ni Auntie Wang ang gangster na si Brother Zhang at nagpasalamat sa kanyang kabutihang loob. Ini-imagine niya si Chen Xiao na nagmamakaawa habang pinoprotektahan siya ng gang. Desperadong mabuhay, inaalok niya ang kanyang tahanan sa kanilang leader. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, sabik na makitang madurog ang kanyang kayabangan. Nagtipon ang grupo sa bangketa sa ibaba ng kuta ni Chen Xiao. Gayunpaman, huminto ang leader na may peklat. Tumingala siya sa gusali, nararamdamang may mali. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na mas handa ang batang ito kaysa sa inaakala nila, ngunit hindi gaanong maingat ang kanyang mga tauhan. Isang blonding thug na may baseball bat ang sabik na nagboluntaryong sipain ang pinto. Binaliwala ang posibleng panganib, sumigaw ng sugod ang thug at tumakbo papunta sa pasukan. Pagdating niya sa perimeter, natapakan ng kanyang paa ang isang nakatagong high-voltage truck. Kinuryente siya ng asul na kuryente at sumigaw siya sa sakit, nanginginig ng malakas. Bumagsak ang thug, nangingisay. Ang leader na may peklat, na walang alam sa patibong, ay tumingin sa ibaba ng may paghamak at nagtanong kung bakit pinulikat ang basura. Isa pang miyembro ng gang ang sumugod para tulungan ang kanyang kasama. Nang hawakan niya ang balikat ng thug, nakuryente silang pareho. Sumisigaw sila ng tulong habang isang maliwanag na kislap ang nagpapailaw sa kanilang mga anino. Natigilan si Auntie Wang at ang leader na may peklat, nagulat sa nakakatakot na sistema ng depensa ni Chen Xiao. Biglang umandar ang isang loudspeaker sa bubong. Tumingala ang leader na may peklat at si Auntie Wang nang may pagkalito. Sa halip na sirena, isang masayang kanta tungkol sa swerte at kagalakan ang umalingaw mula sa speaker. Kabalintunaan ang pagtugtog ng masayang musika habang patuloy na gumagana ang patibong. Ang mga anino ng mga miyembro ng gang ay naiilawan ng asul na kuryente habang kinukutya ng kanta ang kanilang kapalaran. Napagtanto ang panganib, umatras ang leader na may peklat at si Auntie Wang mula sa kuryente, nagmumura sa takot. Sa loob, sinasabi sa kanya ng sistema ni Chen Xiao na nangungulekta siya ng matinding negatibong emosyon tulad ng gulat at takot mula sa mga tao sa labas. Komportabling nakaupo si Chen Xiao na kumakain ng popsicle at nanonood sa kanyang mga monitor.
Nagsalita siya sa mikropono, kinukutya ang swerte ng gang sa pagkahulog sa kanyang patibong. Sa labas, itinutok ng galit na leader na may peklat ang kanyang armas sa gusali, sumisigaw na bayaran ni Chen Xiao ang pera. Sumigaw si Auntie Wang na kung kaya niyang magpa-renovate, kaya niyang bayaran ang kanyang mga utang at ininsulto ang kanyang pagpapalaki. Kalmadong sumagot si Chen Xiao sa pamamagitan ng mga speaker. Malamig siyang ngumiti at sinabing ang kanyang apartment ay nagkakahalaga ng 4 milyon, higit pa sa sapat para mabayaran ang 3,500,000.0 na hiniram niya. Binaliwala niya sila at sinabing ang bahay na ang kabayaran. Sinabihan niya silang hanapin si Liu Wanqing para sa utang nito dahil hindi niya ito problema. Nanginginig sa galit ang leader na may peklat. Alam niyang mga supply na lang ang mahalaga ngayon pero nagagalit siya sa kayabangan ni Chen Xiao. Patuloy na nang-aasar si Chen Xiao sa intercom. Kinakagat ang kanyang popsicle, pinayuhan niya silang umalis habang maganda pa ang kanyang mood. Pagkatapos ay nanlamig ang kanyang ekspresyon habang binabalaan niya silang tumigil na sa paghahanap ng gulo. Nakapatong ang kanyang kamay sa isang malaking pulang pindutan. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Chen Xiao ang pindutan. Sa labas, nagpakawala ang patibong ng isang malakas na kuryente sa buong pasukan. Isang X-ray view ang nagpapakita ng kanilang mga kalansay na umiilaw habang tinatamaan sila ng kuryente. Sumisigaw sila sa sakit laban sa walang tigil na pagkakuryente. Nagtala ang sistema ni Chen Xiao ng mga puntos para sa kanilang sakit at kawalan ng pag-asa. Nang tumigil ang kuryente, hindi nasaktan ang gang pero wasak ang kanilang isipan. Nakatayo silang pinagpapawisan, nakatitig sa gusali ng may takot. Dahil alam niyang hindi sila makakapasok, umatras ang leader na may peklat. Sumigaw siya ng huling banta na hindi ito palalampasin ng kanyang gang, pagkatapos ay tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Auntie Wong, puno ng lagim at puot ang kanyang mukha. Alam niyang nabigo ang kanyang plano na gamitin ang gang. Pagkatapos tumakas ng gang, matayog na nakatayo ang gusali sa ilalim ng kulay dugong kalangitan. Ang matinding init mula sa semento ay ginawang isang hurno ang mundo sa labas. Kinabukasan, umabot ang temperatura sa nakamamatay na 52 degrees Celsius. Ang mga kalye ay walang tao, niluluto sa ilalim ng araw. Sa loob ng kuta, gayunpaman, ay ibang-iba. Nagre-relax si Chen Xiao sa kanyang sofa sa may aircon, kumakain ng sariwang prutas at nakakaramdam ng ginhawa. Nagbabala ang isang alerto sa balita sa NIE tungkol sa matinding panahon. Iniulat nito ang mga namatay dahil sa heat stroke at pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay habang kumikislap ang isang pulang babala. Naantala ang kapayapaan ni Chen Xiao ng isang abiso mula sa kanyang telepono. Nakita niyang puno ng mensahe ang group chat ng mga may-ari ng bahay. Pinangunahan ni Auntie Wong ang pag-atake, tinatanong kung tao ba siya, at inaakusahan siyang nag-imbak ng supply habang nagdurusa ang iba. Tinawag siyang makasarili ng isa pang kapitbahay. Dagsaan ang mga mensahe. Iginigiit ng mga kapitbahay na dapat ibahagi ang mga yaman, tinatawag siyang mamamatay tao sa pagtanggi. Sinasabi ng iba na namamatay na sila sa init at hinihiling na magpaliwanag siya. Humihigop si Chen Xiao ng malamig na inumin, walang pakialam. Kalmado niyang iniscroll ang mga galit na mensahe na may walang emosyong tingin. Para sa kanya, ang mga insultong ito ay yaman. Natukoy ng kanyang sistema ang matinding pagtaas ng selos at galit mula sa kanyang mga kapitbahay. Isang pulang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Lumagpas na sa 1,000 puntos ang halaga ng negatibong emosyon at sinimulan na ng sistema na kalkulahin ang kanyang mga gantimpala. Sa loob ng kanyang climate-controlled na safe house, nakatayo si Chen Xiao sa harap ng kanyang bukas na refrigerator na puno ng sariwang pagkain at inumin. Upang asarin ang kanyang mga nagdurusang kapitbahay, ngumisi siya at kinuhaan ng litrato ang kanyang mga supply. Ipinost niya ang larawan sa group chat, nagbibirong malaki ang kanyang imbak at nagtatanong kung sino ang may gusto. Kinagat ng mga kapitbahay ang pain. Nagmamakaawa ang mga residente para sa isang bahagi. Walang hiyang humingi si Auntie Wang ng delivery dahil sa masama niyang mga binti, at mayabang na humihingi ng tubig ang iba. Naging malamig ang ekspresyon ni Chen Xiao. Sumagot siya na hindi siya nagpapatakbo ng charity para sa mga palamunin at tatanggap lamang ng mga palitan na may katumbas na halaga. Ang pagmamakaawa ng mga kapitbahay ay agad na naging galit. Sa chat, ininsulto siya ni Auntie Wang at ng iba pa, tinawag siyang makasarili at isinumpa siyang makarma. Matapos makaani ng sapat na negatibong emosyon, sumandal si Chen Xiao sa kanyang sofa na may sariwang mansanas. Bigla, isang abiso mula sa sistema ang kumuha ng kanyang atensyon. Inanunsyo ng sistema na umabot na sa 3,000 ang kanyang halaga ng negatibong emosyon na nag-unlock sa Special Cot, isang bagong kasanayan na lumilikha ng isang microscopic na lamat sa loob ng 3 metro. Dahil sa pagka-interes, ginamit ni Chen Xiao ang kasanayan. Nag-focus siya sa mansanas na nasa mesa. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, pinakawalan niya ang hindi nakikitang talim na perpektong humiwa sa mansanas sa gitna. Ngumiti si Chen Xiao, may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata, iniisip na mas naging interesante ang kanyang survival game. Noong gabing iyon, isang orange na off-road na sasakyan ang biglang huminto sa isang abandonadong kalsada sa syudad.
Isang babaeng nakapulang high heels ang lumabas. Si Liu Wanqing yon na nakasuot ng itim na evening gown, mukhang mayabang at handa ng maghiganti. Nakatayo ang mga bodyguard na nakasuit sa tabi ng bukas na pinto ng jeep kung saan nakaupo ang mob boss na si Zhang Yang, humihinga ng usok. Mukha siyang seryoso habang sinisindihan ang isang tabako, naghahanda para sa pagsalakay. Sa kalsada, tinanong ni Zhang Yang ang kanyang mga tauhan na kumpirmahin kung ito ang lokasyon ni Chen Xiao. Kinumpirma ng kanyang mga tauhan na ang target ay nasa pinakaloob na gusali ng kompleks. Upang ipakita ang kanyang pag-aari, hinipuan ni Zhang Yang ang likuran ni Liu Wanqing. Niyakap niya ito ng mahigpit at tinukso, tinatanong kung masasaktan ba siyang makita ang dati niyang kasintahan na nilusob. Nagkunwari si Liu Wanqing na isang tapat na kerida, sumandal sa kanya ng mapangakit at sinabing ang puso niya ay sa kanya na lamang. Nagsalita siya tungkol kay Chen Xiao na may purong paghamak, tinatawag siyang isang walang kwentang basura. Gayunpaman, naging mabangis ang kanyang mukha sa galit habang idineklara na ngayong gabi, mamamatay si Chen Xiao. Naantala ang kanilang pag-uusap nang makita ni Zhang Yang ang isang taong papalapit mula sa residential area. Si Li Dafu iyon, ang may-ari ng supermarket at isang kapitbahay. Dahil sa kasakiman, tumakbo sila sa gang, nag-aalok na tumulong harangin ang pagtakas ni Chen Xiao sa pag-asang makuha ang kanilang pabor. Tiningnan ni Zhang Yang ang mga desperadong kapitbahay at gumawa ng kasunduan. Kung tutulong silang mahuli si Chen Xiao, ibabahagi niya sa kanila ang isang bahagi ng mga supply. Si Li Dafu, sa pag-akalang ligtas siya, ay masigasig na pinangunahan ang gang, tinawag na Big Brother ang mob boss at nangako ng isang shortcut. Samantala, ang ibang mga kapitbahay ay nagnanakaw ng mga supply sa kalsada, walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Ang gang, na pinamumunuan ni Zhang Yang at Liu Wanqing, ay sumunod kay Li Dafu habang ipinapaliwanag niya ang layout ng complex. Gayunpaman, nang itinuro ni Li Dafu ang kanyang sariling bahay upang magpakita ng pakikiisa, malamig na sinabi ng isang pulang buhok na thob na ang buong gusali ay pag-aari na nila. Nagsimula ang gulat. Sumigaw si Auntie Wong at isang kapitbahay na pagtantong plano ng gang na kunin ang lahat kahit sa mga tumulong. Walang awa ang mga gangster, binugbog ang mga kapitbahay. Nakahiga sa lupa, pinagsisisihan nila ang kanilang sakim na pagkakamali sa pagtitiwala sa mga halimaw na ito. Dahil napasuko na ang mga kapitbahay, naghanda sina Zhang Yang, Liu Wanqing, at ang kanilang mga armadong tauhan na pumunta sa kanilang pangunahing target. Nagtipon sila sa paanan ng gusali ni Chen Xiao, nakatingala sa matataas nitong pader. Bigla, isang malaking armchair ang bumulusok pababa, bumagsak sa semento sa harap ng nagulat na gang. Kalmadong kumakain ng stick si Chen Xiao, walang pakialam sa hukbo sa kanyang pintuan. Nakaupo sa armchair, tumingin siya sa mga gangster, at may ngising nagtanong kung hinahanap ba nilang lahat siya. Niyakap ni Zhang Yang si Liu Wanqing at sumigaw pa itaas, nagbabanta ng kamatayan at humihingi ng mga supply kapalit ng pag-iwan sa bangkay ni Chen Xiao ng buo. Binaliwala ni Chen Xiao ang banta, pinunasan lang ang kanyang bibig ng isang napkin. Kuminang ang kanyang mga mata ng isang nakakatakot na pulang ilaw habang tinititigan niya sila pababa, pinapagalitan ang mob boss dahil sa bastos na pag-istorbo sa kanyang pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yang, nagulat sa kayabangan ng kanyang biktima. Sa sobrang galit, itinuro ni Zhang Yang ang gusali at sumigaw sa kanyang mga tauhan na lumpuhin si Chen Xiao. Ang konfrontasyon ay naging isang away-kalye. Gumalaw si Chen Xiao sa gitna ng gang, madaling umiwas sa isang suntok. Nakatutok, sumugod siya sa grupo, sinunggaban ang isang thug sa ulo, at walang awang ibinagsak ito sa lupa. Isang maskuladong thug na may mohawk ang tumalon sa ere, iwinawasiwas ang isang may tinik na flail. Inasahan ni Chen Xiao ang pag-atake, umiwas habang tumama ang sandata sa semento, at gumanti ng malakas na sipa sa panga ng thug. Nakitang bumagsak ang kanyang mga kasama, isa pang miyembro ng gang ang bumunot ng palakol. Sumugod siya na may nakamamatay na ugoy, ngunit nanatiling kalmado si Chen Xiao, ginamit ang kanyang special segmentation skill upang harangin ang talim. Bigla, naantala ang laban ng isang dilaw na canister ang lumapag sa tabi mismo ni Zhang Yang at Liu Wanqing. Agad itong sumabog, pinuno ang kalsada ng isang malaking ulap ng puting usok. Habang umuubo, napagtanto ni Zhang Yang na tear gas iyon. Dahil sa takot sa isang patibong mula sa isang nakatagong kasabwat, inutusan niya ang kanyang gang na umatras kagad. Sa loob ng makapal na usok, kaswal na iniwasan ni Chen Xiao ang isang huling bulag na ugoy mula sa palakol ng isang thug. Nakita niya ang isang figura na nakasandal sa isang gusali. Nagkomento ang estranghero sa bulong ginawa ni Chen Xiao, ngunit inamin na kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Masamang tiningnan ni Chen Xiao ang lalaki, hinihiling na malaman kung bakit siya naroroon. Humakbang pasulong ang figura, ipinapakita na siya si Mu Chang, ang nagbebenta ng armas na nakasuot ng floral na damit. Habang inihahagis ang isang gas canister, tinanong niya kung interesado pa ba si Chen Xiao sa mga baril, sinasabing mayroon siyang magandang paninda. Mainggit na tinitigan ni Mu Chang ang cooler box ni Chen Xiao, namamangha na mayroon siyang tubig na may yelo sa ganitong init. Binigyan siya ni Chen Xiao ng isang bote ng tubig, ngunit tinanong kung bakit napakalayo niya sa kanyang sariling teritoryo.
Ipinaliwanag ni Mu Qiang na ninanakaw ng karibal na si Liu Haifeng ang kanyang negosyo, at sinusubaybayan niya ang mga tauhan nito. Inamin niya na sinundan niya ang mga tauhan ng karibal dito, at nagulat sa malaking imbak ni Chen Xiao, sa pag-aakalang mayroon siyang espesyal na mga channel ng supply. Nang marinig ito, nanliit ang mga mata ni Chen Xiao sa pagiging alerto. Mabilis siyang lumingon, hinihingi kung ano ang ipinapahiwatig ni Mu Qiang. Mabilis siyang tiniyak ni Mu Qiang, nililinaw na gusto niyang mag-alok ng isang partnership, hindi manghimasok. Inihayag niya na mayroong malaking imbak ng purified water si Liu Haifeng. Iminungkahi niya na kunin ito ni Chen Xiao, itago nila dito, at ibebenta ito ni Mu Qiang. Pinag-isipan ni Chen Xiao ang alok sa dilim, alam na ang pagtaas ng temperatura ay gagawing mas mahalaga ang tubig kaysa sa pera. Pumayag siyang makipagtulungan, na labis na ikinagulat ni Mu Qiang. Humingi si Chen Xiao ng siyam sa isang hasyan ng kita. Sa galit, sumigaw si Mu Qiang na pagnanakaw iyon. Inabisuhan ng sistema si Chen Xiao na nakakolekta siya ng matinding emosyon ng pagkabigla. Walang kibo, tumalikod si Chen Xiao para umalis, sinasabing walang dapat pag-usapan kung ayaw ni Mu Qiang. Dahil desperado, isinantabi ni Mu Qiang ang kanyang dignidad at kumapit sa binti ni Chen Xiao, nagmamakaawa para sa 82 hesyan para makakain siya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, napagtanto ni Mu Qiang na hindi matitinag si Chen Xiao at siguradong mayroon itong malakas na alas. Kontento sa kanyang pangingibabaw, humigop si Chen Xiao sa kanyang inumin at pumayag sa 8-2 split. Pero nagdagdag siya ng isang kondisyon. Siya ang unang pipili sa lahat ng mga darating na gamit at ibebenta ni Mu Qiang ang matitira. Sumuko na, napabuntong hininga si Mu Qiang at pumayag. Si Chen Xiao ang namuno, inutusan si Mu Qiang na unang alamin ang layout at mga tauhan ng target. Kalaunan, pinagmasdan ng dalawa ang isang malaking industrial complex. Ipinaliwanag ni Mu Qiang na ito ang kuta ni Liu Haifeng at ang harapan ay ginagamit para sa palitan ng mga kagamitan. Ang lugar ay mahigpit na binabantayan ng mga lalaking may shotgun na nagpapatrolya. Inihayag ni Mu Qiang ang mas madilim na bahagi ng kuta, itinuturo ang mga babaeng binihag para magbigay ng espesyal na serbisyo sa mga leader. Minamaltrato ng isang gwardiya ang isang babae, si Liu Wanqing, na ngayon ay isang bilanggo matapos ang kanyang pagtataksil. Mukha siyang takot na takot at walang magawa sa kanyang pulang damit. Itinuro ni Mu Qiang ang imbakan ng tubig sa likuran, ngunit inamin na hindi pa niya natatagpuan ang eksaktong tangke. Inilatag ni Chen Xiao ang kanyang plano. Mag-scout siyang mag-isa, at sa hudyat niya, kailangang gumawa ni Mu Qiang ng diversion. Nagdududa si Mu Qiang kung paano niya maililipat ang tubig ng mag-isa. Binaliwala ang pagdududa, tumalon si Chen Xiao mula sa kanilang pwesto papunta sa mga shipping container na binabantayan ng mga gwardiya sa ibaba. Ngayong nasa baba na, kumpiyansang gumalaw si Chen Xiao sa pasilidad na nakasuot ng madilim na damit. Gayunpaman, agad siyang napansin. Pinigilan siya ng isang gwardiya, napansin ang hindi pamilyar na mukha at hiningi ang kanyang Kalmadong ipinakita ni Chen Xiao ang isang card, sinasabing pinapunta siya ni Boss Liu para bilangin ang stock ng tubig. Hindi naloko ang gwardiya. Tumawa siya, itinutok ang kanyang shotgun sa likod ni Chen Xiao, at ininsulto ang kanyang pabatang panloloko. Nairehistro ng sistem ang pangungutya ng gwardiya, na nagdagdag sa mga puntos ni Chen Xiao. Nagpasya si Chen Xiao na ang kanyang special cut ay hindi lang para sa pagbabalat ng prutas. Nang may malamig na determinasyon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng gwardiya. Bigla niyang iwinasiwas ang card. Dahil sa kanyang special power, naging singtalim ng labaha ang plastik, na humiwa sa leeg ng gwardiya. Agad na bumagsak ang gwardiya, hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Habang tumatalsik ang dugo mula sa nakamamatay na sugat, nasaksihan ng isa pang gwardiya ang karumal-dumal na eksena. Nairehistro ng sistem ni Chen Xiao ang matinding takot at sakit mula sa biktima. Dahil sa gulat, bumunot ng baril ang gwardiya at sumisigaw sa takot, itinutok ito sa pumatay sa kanyang kasama. Nagpaputok ang gwardiya, ang ningas mula sa baril ay nagliwanag sa madilim na lugar ng industriya. Ngunit kumilos si Chen Xiao nang may pambihirang liksi, madaling naiwasan ang mga bala. Gumanti siya ng isang long-range na special slash. Patuloy sa pagbaril ang gwardiya, ngunit walang laban sa hindi nakikitang talim na humati sa kanya sa gitna habang tumatakbo. Ipinaalam ng system kay Chen Xiao na nakakolekta siya ng napakaraming puntos ng takot at kawalan ng pag-asa. Binabasag ng putukan ang katahimikan ng kuta. Sumugod ang mga reinforcement sa lugar, kasama ang isang gwardiya na may rocket launcher. Dahil dehado sa bilang, nagtago si Chen Xiao sa mga anino sa tabi ng isang konkretong pader. Nanatili siyang hindi gumagalaw habang dumadaan ang mga nagpapanik na gwardiya na hindi siya napapansin. Habang nagtatago si Chen Xiao, isang maputlang kamay ang biglang lumitaw mula sa mga anino sa likuran niya. Natigilan siya, nagulat nang mapagtantong may nakahanap sa kanyang pinagtataguan. Sa labas, magulo ang kuta. Dinaragsa ng mga gwardiya ang lugar sa paligid ng malalaking tangke ng kemikal, hinahanap ang nanghihimasok. Mga armadong anino ang nagpapatrolya sa mga busaling yari sa yero, nakataas ang mga armas habang hinahanap ang pumatay. Ang figura sa mga anino ay si Liu Yu. Ipinatong niya ang isang daliri sa kanyang mga labi, sinenyasan siyang manahimik.
Nakayuko sa likod ng isang barong-barong, tinanong ni Chen Xiao kung bakit siya naroroon. Malungkot niyang ipinaliwanag na binihag siya ng gang at inakalang nahuli rin siya. Mukha siyang gusgusin at walang pag-asa, nakaluhod sa lupa. Tinanong ni Chen Xiao kung alam niya kung nasaan ang tubig. Tumango siya, ipinaliwanag na dahil sa kanyang trabaho sa paglilinis ay nalaman niya ang layout at nag-alok na ihatid siya. Para sa isang diversion, inihagis ni Liu Yu ang isang metal na balde sa pasyo kung saan ito umalingaw-ngaw ng malakas. Ang mga gwardiya, kasama na ang may rocket launcher, ay lumingon sa ingay. Sumisigaw na may nakita sila, sumugod sila sa walang lamang balde. Sinamantala ang pagkakataon, dinala ni Liu Yu si Chen Xiao sa isang makitid na eskinita, ibinubulong na walang surveillance camera sa rutang ito. Mabilis na dinala ni Liu Yu si Chen Xiao sa marurumi at puno ng dagang mga eskinita para maiwasan na matunton. Huminto sila sa isang malaking metal na pinto, at sinabihan ni Chen Xiao siyang magtago at hintayin ang kanyang pagbabalik. Mag-isa, inactivate niya ang kanyang special ability, nagpalabas ng itim na vortex sa kanyang kamay. Itinuon niya ang kanyang enerhiya, naghahandang sirain ang pader. Sa isang malakas na puwersa, direkta niyang sinuntok ang istruktura. Ang malakas na impact ay sumira sa pader na ladrilyo, nagliparan ang mga piraso habang siya ay pumapasok. Sa loob, isang nagpapatrolyang gwardiya ang nagulat sa pagsabog. Napatumba siya paatras, lumingon sa paligid, nalilito. Takot na takot at pinagpapawisan, hinawakan niya ang kanyang armas at sumigaw, hinihiling na malaman kung sino ang naroroon. Pumasok si Chen Xiao sa butas, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakakatakot na pula habang tinititigan niya ang gwardiya. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng nakamamatay na special slash. Ang biglaan at tiyak na atake ay humiwa sa liig ng gwardiya bago pa man niya makalabit ang gatilyo. Habang namamatay ang gwardiya, ipinaalam ng system kay Chen Xiao na nakakolekta siya ng napakaraming puntos ng gulat, takot, at sakit.